Sa pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus, na siyang tunay po na nagmamay-ari ng GIL Church Worldwide Ministry, and also on behalf of our apostolic leader, Bishop Brother C. Villanueva, and of course, to our beloved Pastor Elna Tome ng GIL Doña Soledad, ay bumabati po sa atin ng isang magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So it's been a long time. Noong 2018, nung kinasal po yung aming pong anak na si Edison sa GIL Cabanatuan, so that time, nag-aas po kami sa Lord ng direction kung saan po kami magkukumit na gawain. So either na kami po ay magpatuloy doon po sa aming pong local church sa Saudi Arabia, which is Jesus Bible Church International Ministry, either na mag-pioneering po kami sa Nueva Ecija or kami po ay mag-join sa GIL Cabanatuan. So nag-aas po kami ng sign kung saan po kami gagamitin ng Lord. So out of, yung pong sa GIL Cabanatuan for the glory of God, meron pong 3 services doon. 2 sa umaga at 1 sa hapon. Kasi hindi na po kasya doon po sa main. So nagkaroon na po ngayon ng 12 extension services sa buong 89 barangays ng Cabanatuan. So that time, nag-a-attend po kami sa GIL main, sa second service. So out of 400 of 500, hindi po namin kilala ang pastor doon. Wala po kaming connection sa kanya dahil galing nga po kami dito sa Saudi Arabia and then pumunta po kami dito sa Parañaque. So minsan, nag-attend po kami ni Sister Au, pinuntahan mismo kami ng pastor. So sabi niya, hindi po namin sa kilala. Sabi po ng pastor, nangusap sa akin ng banal na espiritu, gagamitin kayo ng Panginoon dito. So, praise God. Hindi po nagkataon yun. Amen po ba? Alam ng Panginoon, ang Panginoon po ang siyang nagtatalaga sa atin kung saan po tayo gagamitin ng ating pong Panginoon. Kaya kapag naunawaan po natin yung Romans chapter 11 verse 29, that our gifts and calling are irrevocable. Ibig sabihin, hindi po pwedeng magkamali ang Panginoon sa pagpili niya sa atin. Amen po ba? Hindi po tao ang nagtatalaga, ang Panginoon po mismo ang nagtatalaga at tumatawag sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Wala pong aksidente. There's no such thing as coincidence kapag tayo po ay naglilingkod po sa ating pong Panginoon. So, noong 2019, so nag-commit na po kami doon. So, nagpasakop po uli kami. Okay? Although may ministry na kami that time, na-ordain na rin po akong pastor, pero nagpasakop po ako sa training po ng GIL. Kaya nakita natin doon na talagang kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan meron po tayong pagpapakumbaba. Okay? Then tayo po mismo ang ilalagay ng Panginoon sa perfect place na kung saan gagamitin tayo ng Panginoon effectively sa ating pong mga buhay. Palapakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! At 2 weeks ago ay kinausap po ako ni Pastora Elna. So sabi niya, pwede po akong magturo dito. So, how can I say no to the Lord? Tandaan po natin, hindi po si Pastora Elna ang pumili. Si Lord pa rin po ang pumipili sa ating lahat. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, since meron po tayong bagong tema for the month of May, tayo naman po ay pare-parehas. Amen po ba? Worldwide po yun. Meron pong tema na binibigay sa atin na kung saan, yun po ang pinapag-aralan po natin. And then, of course, pinagpipray po natin yan para ito po ay maging mensahe po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya ang naging tema po natin is about Christ's righteousness is the answer. Christ's righteousness is the answer. Okay. So, redeeming our nation, which is in Daniel chapter 7, verse 14. Now, kung titingnan po natin doon, okay, ayaw pong gumana yung ikuha na lang po natin yung slide. Okay? So, tingnan po natin yung teksto na ibinigay po ng Lord sa ating lahat. Ito po, of course, naka-connect po ito dun sa tema po natin for Christ is the answer, redeeming our nation. Which is kinuha po natin sa Daniel chapter 7, verse 14. At dadagdagan lang po natin ng Proverbs chapter 14, verse 34, na makikita din po natin sa screen. So, basahin po natin yung Proverbs chapter 14, verse 34. Okay. Yan. So, ang sabi po doon, sa Proverbs chapter 14, verse 34, kung titingnan po natin sa New King James Version, ang sabi po doon, righteousness exalts a nation, but sin is reproach to any people.
No, kung titignan po natin sa The Passionate Translation, ang sabi doon, nation is exalted by the righteousness of its people. Ibalik po natin. Yan. Exalted by the righteousness of people, but sin heaps disgrace upon the land. So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang katwiran daw po ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pangkutya. Sa ibang translation naman po, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ang nagdudulot ng kahihiyan. So, pinamagatan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito na Christ's righteousness exalts a nation. Christ's righteousness exalts a nation. So, ang katwiran daw po ng Panginoong Hesukristo ang nagtataas o nagpapadakila sa ating bansa. Yan. So, as a team origin po ng Christ is the answer, redeeming our nation. So nagkaroon po ito ng write-up na kung saan, ang sabi po doon, our nation faces countless challenges. Even po economic struggles, societal issues, and political unrest. Amid all this chaos, regaining hope may feel impossible. Okay? So, ikon po natin. I-move on po natin yung slide para makita natin yon. But, ang sabi po doon, we can rest this truth that Christ reigns over all, including our nation. At ito po yung prophetic na sinalita, ipinahayag po ni Prophet Daniel so many years ago. At ito po ay hindi pa nagkakaroon ng katuparan dahil darating pa rin po ito sa hinaharap. So, meaning to say, ang Christ's righteous, ito pong revelation na ito na binigay ng Panginoon kay Isaiah, kay Daniel, na kung saan ito po yung mangyayari po sa susunod pang mga panahon. So, pero meron pong kaugnayan ito sa ating pong bansa. Dahil ang ating pong bansa ay kumakaharap po sa di mabilang na mga hamon, pakikibaka sa halipunan at kaguluhan sa politika. So, yung aftermath po ng midterm election, and I believe na ramdam pa po nating lahat. Amen po ba? Nagsikap po tayo na magsuyod barangay para po sa Sibak Party List. At yon, nakita natin doon, marami po tayong nabalitaan, marami po tayong mga naging karanasan na kung saan talagang ang politika po kuminsan talaga ay napakadumi. Meron pong kaguluhan sa gitna po ng lahat ng kaguluhang ito para bagang imposible nang magkaroon na mapabalik ang inaasam po nating pag-asa. Pero meron pong pag-asang sinasabi po si Propeta Daniel dito na kung saan, ngunit tayo daw po ay makapagpapahinga o makakaasa sa katotohanan ito na si Kristo ay maghahari sa lahat kasama ng ating pong bansa. Amen po ba? There will come a time in the future na ang Panginoong Jesus mismo, just as the Lord Jesus Christ has overturned the world 2,000 years ago and brought justice and peace into it, He can also transform our nation, turning despair into hope and chaos into order. So, and as His people, tayo po ang binabanggit dito, let us humbly seek His face, believing that His righteousness will prevail. Darating po ang Panginoon dito, magre-reign po siya for 1,000 years, and of course, yung inaasam po nating pag-asa ng kapayapaan, pag-asa po na kung saan ng kasaganaan sa buhay po natin, even sa ating pong bansa, ito po yung magkakaroon ng katuparan. It will come into reality dahil ito po mismo ay sinabi ng Panginoon sa ating lahat. Kaya meron po tayong gagampanan na bahagi upang magkaroon ito ng katuparan sa ating pong mga buhay. So now, kagaya po ng pagbaliktad niya sa mundo at nagdala dito ng katarungan at kapayapaan, tandaan po natin doon, 2,000 years ago, especially sa Book of Acts, nakita natin doon, pumili po ang Panginoon ng kanya pong mga disipulo, and then tinuruan niya for 3 years, and then after that, yung po mga unlearned people na ito. Mga taong walang pinag-aralan, ordinary people like us. Ano po ang sabi doon?
sa Book of Acts, na yung daw po mga disipulo na yon na tinuruan ng Panginoon, they make the world upside down. Wow! Paano ang mga taong ito, na isa lamang mga mangingisda, mga tax collector, ay kaya pong baliktarin ang mundong ito? You see? And that's why sa ating pong buhay, sa kapanahonan po natin ito, meron pong pag-asa. Kaya now, the question is, how can Christ's righteousness exalts a nation? So, the answer is there are biblical truths about the righteousness of Christ that can exalt our nation. Pakimove nga po yung ating slide. Ayan. Okay. Ayan. So, ang question po doon is, papaano ang katwiran ni Kristo ay magpapataas o magpapadakila sa ating bansa? So, the answer is, mayroon pong biblical na mga katotohanan patungkol sa katwiran ni Kristo na maaring magpataas o magpadakila sa ating bansa. At yun po ang pag-aaralan po natin sa araw na ito. And I believe, makinig po tayong mabuti dahil ito po ang magagamit ng Panginoon sa ating pong kapanahonan ngayon upang magkaroon ng katuparan na kung saan ang paghahari po ng Panginoong Hesus ay mangyayari din po dito sa lupa dahil ito'y pinangako ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Now, to begin with, okay, next slide po. Now, unang-una, first and foremost, ang kailangan po nating mapag-alaman ay ano po ba ang tunay na kahulugan pag sinabi pong righteousness na binabanggit po sa Proverbs chapter 14 verse 34, doon po sa Old Testament yan. And then even po sa New Testament, na makikita po natin sa Romans chapter 3 verse 22, yung word na righteousness dito, since ang Biblia po ay nasulat sa New Testament sa Greek words, and then yun naman pong lumang tipan ay nasulat po sa Hebrew words, kailangan bumalik po tayo doon para makita natin exactly kung ano po ang kahulugan ng righteousness na ito na binabanggit sa ating pong mga teksto. Dito po sa ating pong teksto. Now, ang Hebrew word po ng righteousness is tzedakah. Yun po ang pronunciation nun. Tzedakah. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, ang ibig sabihin po niyan, abstractly, is all about rightness. Pag sinabi pong tzedakah, it means rightness, or sa kabuuan po nito, ibig sabihin po niyan ay katwiran. Then, kapag sinabi naman pong subjectively, ang meaning po niyan ay rectitude. Nang ibig sabihin po ng rectitude is pagkamatwid. Kaya kung titingnan po natin sa word na pansarili, yung subjectively, then ito po ay pagkamatwid. Na kung pag-uusapan naman po ay justice, objectively o yung layunin, ang kahulugan po niyan ay katarungan. Then, kung ang pag-uusapan naman po ay kabutihan, morally, ito'y tinatawag na kagandahang asal, at kapag ginamit naman po ito figuratively, o yung matalinghaga, ang ibig sabihin po niyan ay kasaganaan. At 157 times pong binanggit ang word na righteousness doon po sa Old Testament time. At even po sa New Testament, sa Greek word, ginamit po yung word na righteousness na yon 92 times. So napakaraming beses po na binanggit ang word na righteousness. Now, punta tayo sa Greek word. Ang Greek word po is diakosone. Ang ibig sabihin po ng Greek word po ng righteousness ay diakosone, nang ibig sabihin po niyan is equity of character or act. So meaning to say, ang ibig sabihin po ng Greek word ng diakosone is equity or means of character or act o pagkamakaturungan in short. Then specifically, kapag ito pinag-usapan naman po ang justification, ang kahulugan po niyan ay pagkamakatwiran. Kaya ngayon, what is righteousness? Yan po ang kumpletong description po ng Biblia pagka pinag-uusapan po ay ang pagkamatwid o pagkamakatwiran ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. So righteousness, now, since nakita na po natin ang tunay na description nito, righteousness is the quality of being morally right or justifiable.
Righteousness is state of moral perfection requires by God to enter heaven. Kaya nakita natin doon kung gaano kahalaga ang righteousness na ito na ating pong pinag-aaralan. And in the context of Christ's righteousness, it refers to the perfect righteousness of Christ credited to the believer, making them acceptable before God. Ibig sabihin, ang pagkamatwiran daw po ay katangian ng tamang moralidad o kagandahang aral at makatarungan. Ang pagkamakatwiran daw po ay kalagayan ng ganap na moralidad na kailangan ng Diyos para makapasok sa kalangitan. At sa buod po ng pagkamakatwiran ni Kristo, ito ay tumutukoy sa perpektong katwiran ni Kristo na pinagkaloob sa mga mananampalataya na siyang naging dahilan upang sila po ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ganoon po kahalaga ang katwirang ito na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ito'y lubos po nating naunawaan sa ating pong mga buhay, then makita po natin doon, saka mo malamang mararamdaman, ganun pala kahalaga ang katwirang ito na regalo ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang righteousness na ito ay tinatawag pong imputed righteousness. Christ's righteousness is credited to us when we put our faith in Him. Yan po yun eh. Yan ang tinatawag na imputed righteousness. Ibig sabihin, kung meron kang isang account sa bangko, inilagay ng Panginoon sa account po yan. Ibinilang ng Panginoon ang righteousness na yan sa ating pong mga buhay nang tayo po ay manampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. We are declared righteous in God's sight not because of our own works, but because of Christ's righteousness. Kaya kung titingnan po natin dito, Abraham believed God. Therefore, it was credited to him as righteousness. Si Amang Abraham, nang tinawag po siya ng ating pong Panginoon, iniwan po niya yung kanyang karangyaan doon sa kanyang bayan. Siya ay pinakamayaman doon. And then by faith, naniwala siya sa Panginoon, pinapunta siya ng Panginoon sa lupang pangako, and without any doubt, sumunod siya sa Panginoon. And because of his faith, at ang pagsunod po niya sa ating pong dakilang Diyos, it was credited to him as righteousness. Amen po ba? Kaya pinagpala po si Amang Abraham dahil yung kanyang pagsunod at pananampalataya sa Panginoon ang siyang naging dahilan para siya po'y naging matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya kung i-connecta naman po natin yung pagpapalang iyon na tinanggap ng Panginoon, Galatians chapter 3 verse 29, ang sabi po doon, if you are in Christ, you are Abraham's seeds and heir according to His promise. Lahat po na pagpapala na tinanggap ni Amang Abraham, kapag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay yun din po ay ibibilang sa ating lahat. Kung naging makatwiran po si Abraham noon, then yung kanya pong righteousness na yun na ginawa niya, ay makakamtan din po natin kapag tayo po nanampalataya sa Panginoong Hesus. It was also credited to us as righteousness sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kaya nakita natin doon na ang pagkamatwiran ni Kristo ay binilang sa atin nang ilagay at pinagkatiwala natin ang ating pananalig sa Kanya. Now, ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 22. Paki-slide lamang po. So kung titingnan po natin sa Amplified Version, this righteousness of God comes through faith in Jesus Christ. For all, that means Jew or Gentile, kasama po tayo doon, who believed and trust in Him and acknowledge Him as God's Son, and there is no distinction. And because of that, ang sabi po doon, we are made right with God by placing our faith in the Lord Jesus Christ sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Napakaliwanag po. Palakpakan po natin ang Lord. It is biblical. Yung righteousness na yan, yung diakisone kanina na binabanggit po natin, yun po ang ibig sabihin niyan sa ating pong mga buhay. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Now, hindi lamang po yan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ito po mismo ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Christ's righteousness as a gift sa buhay po natin. So the righteousness of Christ is not something we earn or achieve, but a gift from God.
It is given to us when we believe in Christ and accept Him as our Savior. Yun po ang napakahalaga po nating mapag-aralan, na ang pagkamatwiran ni Kristo ay hindi isang bagay na maaari po nating kitain o makamtan, kundi ito po isang regalo ng Diyos, mula sa Diyos sa ating pong mga buhay. Sabihin po natin, regalo ng Diyos. Amen. Isa pa po, regalo ng Diyos. Yes, Christ's righteousness is a gift from God. Dito po sa Romans chapter 5, verse 17, makita po natin yan mamaya. Ipapaliwanag po natin na kung saan, sapagkat kung papaanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, which is Adam, na tumanggap sa kasaganan ng biyayang kakaloob ng pagiging matuwid at lalo pang na maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa naman, ang Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin doon, ang tao po ay bumagsak sa kasalanan during the time of our ancestors Adam and Eve in Genesis chapter 3. And because of that, minana po natin ang kalikasang kasalanan sa ating pong mga buhay. Bagamat siya po ay meron pong sa pamamagitan ng isang tao, ang buong sanlibutan po o sangkatauhan ay nalugmok sa kasalanan. Pero meron din pong ginawa ang Panginoon na regalo sa ating lahat para maibalik naman ang dakilang layunin ng Panginoon na kung saan tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. That is the gift of righteousness na binigkaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At kapag ito po ay lubos po nating naunawaan, then atin pong mananamnam sa buhay po natin. We can cherish in our heart na ito palang kaligtasang ito ay nagmumula sa ating pong Panginoon bilang regalo niya sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Now, since naunawaan na po natin ngayon ang Christ's righteousness na yon na binabanggit. Now, the second one that we need to know, or the biblical truth that we need to know, is about the necessity of Christ's righteousness. So, our inability to attain righteousness, tandaan po natin yon, hindi po natin ito pwedeng kitain o pwede itong makamtan sa ating pong mga buhay. So, despite our best efforts, we cannot attain righteousness on our own. Our sinful nature makes it impossible for us to meet God's standard level of perfection. Kaya ang sabi po doon, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags sa harapan ng ating pong Panginoon. Ano po ang ibig sabihin noon, mga kapatid? Sa kabila ng ating pong pinakamahusay na pagsisikap, hindi po natin matatamo ang katwiran sa ating sariling kakayanan. Ang ating pong makasalanang kalikasan ang dahilan, kaya imposible nating maabot ang pamantayan ng Diyos sa kaganapan. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya naalala ko po, sa Acts chapter 10, kilala po ba natin si Cornelius? Cornelius is a Gentile, a Roman soldier. Pero siya po, ang kanyang buong pamilya, sila po ay mabubuting tao. So sila po ay naglilimos sa mga mahihirap at sila po ay nananalangin sa Panginoon. Okay? Pero tandaan po natin, sa buhay po ni Cornelius, kung atin po itong titingnan, dahil meron po siyang minanang sinful nature sa kanyang buhay, siya po, whether he like it or not, sa harapan ng Panginoon, yung kanyang righteousness still just like a filthy rags in the sight of God. Amen po ba? Ibig sabihin, ang katwiran ng tao ay basura lamang at basahan sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Kaya kailangang ipadala ng Panginoon si Apostol Pedro. Ano po ang kailangan ni Cornelius sa kanyang buhay? Kailangan niya ang katwiran na nagmumula sa Panginoon Hesus upang siya po'y maging makatwiran sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Kaya tayo pong lahat, kapag ito, yung sarili po nating kakayanan, ang gagamitin po natin, even tayo po'y magbigay ng napakarami pong donasyon sa mga charity, ilalagay po natin ang mga pangalan natin doon sa mga charity na yon, yung pong lahat na yon, na kabutihan ng tao, ay basura lamang sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Our inability to attain righteousness
Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya dito po sa Isaiah chapter 64, verse 6, "For all we have become like one who is ceremonially unclean, like a leper." You see, yung po tayo, nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, para po tayong leper. And all our deeds of righteousness are like filthy rags. And because of that, what happened? We all wither and declare like a leaf, and our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing, like the wind, take us away, carrying us far from God's favor toward destruction. Sa Amplified Version po yan, ipinapaliwanag po sa ating lahat ng ating sariling katwiran. Kapag ito'y ating pong nilatag sa harapan ng ating pong Panginoon, they are just like simply filthy rags in His sight. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So because of our inability to attain righteousness, we need Christ's righteousness. Very simple, hindi pa ba? So His perfect obedience to God's law is credited to us when we believe in Him, making us acceptable in God's sight. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa buhay po natin ito na hindi lamang regalo ito ng Diyos, kundi ito lamang po yung tangi nating pag-asa para makamtan po natin yung pangako ng Diyos na eternal life sa ating pong mga buhay. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya dahil sa kawalan natin ng kakayanan na makamtan ng katwiran, kailangan po natin ng katwiran ni Kristo sa ating pong mga buhay. Philippians chapter 3 verse 9, ano po ang sabi po doon? My passion is to be consumed. Kung babasahin po natin sa The Passionate Translation, my passion is to be consumed with Him and not clinging to my own righteousness based on keeping the written law. My righteousness will be His based on the faithfulness of Jesus Christ, the very righteousness that comes from God. You see, ito po yung tanging pag-asa na pwede po natin makamtan sa ating pong mga buhay. At ako'y natagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. That is our only hope. Yun lamang pong pag-asa na yan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, para makamtan po natin ang katwiran ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng karapatan para makapasok po sa presensya ng Diyos at makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pong Panginoong Jesus. Now, yan po yung kahalagahan po. It's not only a gift, but it's our only hope to enter heaven. Yan po yung katwiran ng Panginoon Jesus. Kaya nga, we are being clothed with the Lord Jesus Christ. We are being clothed with the robe of righteousness ng Panginoon Jesus na kailangan po natin para makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Now, ang pangatlo po, not only naliwanagan na po tayo ngayon sa tunay na kahulugan ng katwiran sa ating pong mga buhay, na pag-alaman natin na ito'y regalo ng Diyos, ito yung tanging nating pag-asa, then ano ang dapat nating gawin? So, trusting in Christ, living in Christ's righteousness. Ito po ang ninanais ng Panginoon sa ating lahat naman ngayon. Naunawaan mo na, yan ay regalo ng Diyos, yan ang tanging mong pag-asa. Ngayon, anong dapat mong gawin para ang katwirang ito ay magkaroon ng kabuluhan sa ating pong mga buhay? Unang-una po is trusting in Christ's righteousness. Living in Christ's righteousness begins with trusting in Him. Unang-una, we must believe that His righteousness is sufficient for us and rely on Him for our salvation. Dapat magtiwala po tayo. Dahil kung hindi po tayo magtitiwala, tandaan po natin doon, it is by grace that we have been saved through faith, and that is not for ourselves, it is the gift of God. Kaya kapag nagtiwala ka ng may pananampalataya, then mag-uumpisa na itong mag-manifest sa ating pong mga buhay, dahil since tayo po yung nagtiwala na ang righteousness na ito, ang siyang magagamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng tunay na katwiran sa ating pong pamumuhay sa araw-araw, then and only then, mag-uumpisa na po ng transformation sa buhay po natin ito. Ito po yung nangyari sa buhay po natin. We are in the process of sanctification dahil tinanggap na po natin, isinuot na ng Panginoon ang robe of righteousness sa ating pong mga buhay. Ngayon, pwede na po tayo magtiwala at ibibigay ito ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. It is the greatest gift that we can have.
Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. God saved you by His grace when you believe, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. See, that this is the greatest gift na pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa ating lahat, na ang Kanya pong righteousness ay ipagkaloob po niya sa ating lahat. At ito po ay isuot niya sa atin, at dahil ang regalong ito tinanggap natin, ano po ang mangyayari sa ating lahat? Magkakaroon po ngayon ng transformation. Then, magre-reflect na po ito ngayon. Yung Christ righteousness na yan, it will now reflect sa ating pong mga buhay. Because as believers, we are called to reflect Christ's righteousness in our lives. This means living in a way that honors God and displays His love, displays His righteousness to others. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinatawag na maglarawan. Dapat isapamuhay po natin ang righteousness na ito sa buhay po natin. Nangahulugan ng pamumuhay na paraan na magbibigay ng karangalan sa Diyos, nang papakita ng Kanyang pag-ibig at katwiran sa iba. Ito po ang ini-expect ng Panginoon nang ito'y ipinagkaloob niya sa atin. Isang regalo na tinanggap natin sa nating lahat. Ano ang gagawin po natin sa regalong ito? Nais ng Panginoon na makita ito, mag-reflect ito sa buhay po natin sa araw-araw, 24/7 a day, then 7 days a week, and then month and years sa buhay po natin ito. Dapat ba isa pamuhay po natin para magkaroon ito ng katuturan sa ating pong mga buhay. So sa Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi po doon, "Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven." You see, kapag kaya ang liwanag na yan, ang sabi po doon, "Let your light so shine before men that they may see your good works." Good works represents our righteousness na ipinapakita po natin sa ating pong mga buhay. Isinasalarawan po natin yan sa mga mata ng ating pong mga miyembro ng ating pamilya. Mga taong nakapaligid po sa atin, mga kamag-aral, mga kasama natin sa trabaho, even sa mga kasama natin, mga kapatiran po natin, yung katwiran na yan ay nakikita sa atin sa araw-araw. And because of that, tayo po ay nagiging liwanag sa kanila at nagre-reflect sa buhay po natin ang liwanag na yan ng katwiran na pinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Now the question is, nakikita po ba ito sa ating pong mga buhay? Yun po ang tanong doon. And the Lord is omniscient God. He knows everything. Kaya nga sa buhay po natin ito, dapat maging maliwanag po doon, Hebrews chapter 4 verse 13, "Nothing is hidden in God's sight. Everything will be laid bare, and we are going to give account on the last days." Batid po ng Panginoon ang lahat ng bagay kung ang katwirang ito ay nasa sa pumuhay po natin sa araw. In the same way, let your lights shine in front of people that they will see the good works that you do praise and your Father in heaven. Alam po ba niyo kapag nakikita yan ng lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, nag-glorify ang Panginoon sa inyong buhay, sa ating buhay lahat. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So ano naman po ang impact nito sa buhay po natin? The impact of Christ's righteousness, living righteously, has a profound impact on our lives and the world around us. It brings peace. Yan, tingnan po natin. Kapag tayo daw po ay namumuhay ng may katwiran sa ating pong mga buhay, ito nagbibigay ng kapayapaan, ng joy and blessing, and it is a powerful witness to the love and goodness of God. Yung po, mahal, napakahalaga noon. Hindi po ba? Na sa buhay po natin ito'y nagdudulot daw po ng kapayapaan. Ito po yung nagdudulot po ng kagalakan. Ito po yung nagdudulot ng pagpapala at makapangyarihang saksi sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Di ba? Pagka ikaw na pinapatugtog mo yung the goodness of God, napakasarap mo maghili, di ba? Dahil yung katwiran ng Panginoon Hesus na ngayon ay suot mo na sa iyong buhay. Yan ang magbibigay ng makapangyarihang saksi sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. At sa buhay po namin ni Sister Ao, naglingkod po kami nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa Cabanatuan City. So,
Kumbaga sa ano, talagang ibinuhos po namin ang lahat ng amin pong magagawa para maitaguyod po ang ministeryo po ng Panginoon. But sometimes, ang kaaway po kapag tayo po ay nagtatagumpay, naglalagay po siya ng mga hindrances, mga balakid. Dinidelay po niya yung paglilingkod po natin sa Panginoon. And because of that, yun nga po, nag-reoccur po yung illness po ni Sister Au na kanya pong naranasan 8 years ago. And then, yun nga po. So after 2 months, siya po ay magaling na. Balik na po kami sa ministry. Pero bigla naman pong nabinat si Sister Au nung ma-confine yung kanyang father dun sa ospital. And because of that, ayun, nag-deteriorate po yung condition ni Sister Au. And because of that, wala po kaming magawa, kundi pumunta po kami dito sa Manila. Confine po namin siya sa UST Hospital. At yun nga po. So sa buhay po natin ito na paglilingkod, even though tayo po ay nandun, binibigay po natin yung the best po natin sa paglilingkod sa Panginoon. But sometimes, ang sabi po sa John chapter 16 verse 33, sabi po ng Panginoong Jesus mismo sa ating lahat, no exception. Even po yung mga apostolic leaders po natin, nakita natin doon, they serve the Lord with all their hearts. Pero hindi po maiiwasan na nakakaranas po tayo ng mga tribulation sa buhay po natin ito. Because ang mga hinagpis, mga tribulation na ito is inevitable. Hindi po natin ito maiiwasang lahat. Tayo man po ay miyembro lamang, tayo man po ay mga workers and leaders lamang, lahat po tayo walang exempted when it comes sa mga tribulation sa buhay po natin. Ngayon, paano po magmamanifest ang Christ's righteousness sa buhay po natin during our trials and tribulation? At ako po, I was so amazed. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi ng Panginoon, do not be anxious for anything, but for everything in prayer with petition, with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God that surpasses, that transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Gusto ko pong umiyak. Gusto ko pong sumigaw. Hindi po ako makasigaw. Punong-puno po ng kapayapaan ng aking pong puso. Na alam ko po na ito pong mga bagay na ito ay wala pong magagawa dahil may purpose po ang Panginoon. The moment na tayo po ay pinahintulutan ng Panginoon na dumaan sa anuman pong mga sirkumstansya sa buhay, mga problema, mga kasakitan, anuman pong mga sirkumstansya sa buhay po natin ito. Pinapadaan po tayo ng Panginoon for a great purpose. At yung pong 1 Peter chapter 5 verse 10, that the God of all grace, who called us into His eternal glory in Christ Jesus, as we suffered for a little while, the Lord Himself will restore us, will make us strong and steadfast. Yun po ang purpose ng Lord. Our spiritual journey is endurance race. Hindi natin sasabihin na matanda na tayo, and then after that, hindi na tayo dapat magkaroon ng mga problema sa ating po mga buhay. There will come a time na ito'y pahihintulutan po ng Panginoon. It doesn't mean to hurt us. Yun ang gusto ko pong i-impart sa ating lahat. Hindi po layo ng Panginoon, tayo po ay saktan. Amen po ba? No! Ang purpose po ng Panginoon ay para i-restore po niya tayo, then lalo pa niya tayong papalakasin, at lalo pa niyo tayo magiging matatag sa ating pong mga buhay. Palagi ko pong naalala, kapag ang isang puno po, okay, may isang puno, okay, sabihin natin sycamore tree. Now, ang punong ito, kapag po merong bagyo na dumating, ano po ang nangyayari doon sa puno na yon? Yung kanya pong mga ugat, kapag humahangin ng malakas, yung pong ugat ng puno ay lalong lumalalim ang pagkakakapit doon sa lupa. You see? At kapag yung pong ugat na yon ay lumalalim at lumalalim,
Kapag lumakas po ang bagyo, yung puno na yon ay nananatiling nakatayo dahil yung kanyang ugat ay nakaangkla doon po sa malalim na lupa na kung saan ang angklang yon ay ang Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Palapakan po natin ang Lord! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Yun po ang katotohanan doon. Kaya kapag may problema ka, kapatid, lalo kang pinatitibay ng Panginoon upang pag dumating na muli ang mga unos at mga bagyo sa buhay mo, mas magiging malakas ka, hindi ka maitutumba dahil ikaw ay matatag na sa mga salita ng Diyos at pangako ng Diyos sa iyong buhay, sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the way it should be. That is the reality of our spiritual life. At kapag naunawaan po natin yon, mga kapatid, then and only then, na mararanasan po natin ang tunay na pagpapala na nagmumula sa ating pong Panginoon. Amen po ba? And then we need to also to pursue Christ's righteousness. While we are made righteous through Christ, we are also called to pursue righteousness. Means we have to strive to live a life that is pleasing to God, guided by His Word and Spirit. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, samantalang tayo ay ginawang makatwiran sa pamamagitan ni Kristo, tayo rin ay tinawag na itaguyod ang katwiran. You see? Maliwanag po yun. Pursue, ano pong sabi doon? Flee the evil desires of youth and pursue righteousness. Pursue faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. So dapat hanapin po natin ang katwiran sa araw-araw. We have to be careful in every step of the way. Araw-araw titingnan mo ang guidance mo ngayon, ang standard mo ngayon, titingnan mo, ikaw ba'y nakapamuhay na makatwiran sa araw na yon? Yun po ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Kaya sa buhay po natin ito, kailangan ay pagsikapan mong maging matuwid. Pagsikapan mo natin maging matapat, mapagmahal, mapayapa, kasama po ang mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Matatapos na po tayo. Ito po yung connection po sa mensahe po ng Panginoon kung bakit niya tayo ipinaliwanag sa atin ang tunay na kahulugan ng righteousness, ano ang kahulugan ng Christ's righteousness sa ating pong mga buhay, paano natin ito maisa sa pamuhay. Then tingnan po natin ang kapangyarihan ng Christ's righteousness na ito sa ating pong mga buhay. The power of righteousness is that righteousness exalts a nation. The Bible teaches us that righteousness has the power. Sabihin po natin, power. To exalt a nation showing its societal impact. When a community is full of righteous people, it is transformed. Righteousness exalts a nation. When a community of righteous people, kagaya po dito sa Parañaque, o sabihin na natin, okay, dito sa Parañaque, dahil nakapaloob po dito ang Jael Doña Soledad. Kapag daw po ang buong Parañaque ay punong-puno po ng mga righteous people, then it is transformed. Righteousness will exalt the city of Parañaque. Nakuha po niya ibig sabihin? Kapag karamihan daw po ng mga tao na kagaya po natin, na tayo po ay makatwiran sa harapan ng Panginoon, pinagkalooban po tayo ng katwiran na nagmumula sa Diyos, namumuhay po tayo ng may katwiran sa araw-araw ng ating pong buhay, at tayo pong lahat ay nagtitiwala sa ating pong Panginoong Sus. Tandaan po natin ang buong Parañaque ay magkakaroon po ng kasaganaan. Itataas po ito ng Panginoon. Idadakilain sa buong bansang Pilipinas ang Parañaque dahil nakita po doon when a community is full of righteous people, it is transformed righteousness, exalt a community or a nation or a city sa ating pong mga buhay. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. So ang Biblia po ay nagtuturo na ang pagkamakatwiran ay may kapangyarihan na magtaas. Kaya naman sa buhay po natin ito, ang sabi po sa Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. So when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn.
ang sabi po sa Proverbs chapter 29, verse 2. And kapag matuwid daw po ang namamahala, bayan daw po ay nagsasaya. Kaya naman napakahalaga na sa buhay po natin ito, ma-share po natin ang katwirang ito sa iba. Dahil yung pong righteousness na ito na pinagkaloob ng Panginoon will be like a contagious. Kumbaga sa ito po ay nakakahawa, nakaka-impluwensya po ito sa ating pong mga buhay. So, influence on others. Meron po itong kapangyarihan na maka-impluwensya sa iba. Our righteousness can have a positive influence on others, leading them to righteousness as well. Kapag ka nakita ito, mahahawa po yun. Dapat tayo po ang maka-impluwensya sa kanila, hindi po sila ang maka-impluwensya sa atin. Pero kapag ikaw ay namumuhay ng may katwiran sa iyong buhay, tandaan po natin doon, mahahawa po sila. Nakikita nila yung tunay na pagbabago sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoon Jesus sa ating pong mga buhay. And what will gonna happen? Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one is wise. So, the fruit of righteous of a tree of life, and the one who is wise saves lives. Yan po ang impluwensyang magaganap po sa buhay po natin ito. Kapag ipinamuhay po natin ang katwiran ng Panginoon Jesus sa ating pong mga buhay. Now, as a brief summary ng ating pong napag-aaralan sa araw na ito. So that there are biblical truths about the righteousness of Christ that can exalt our nation. First and foremost, we need to understand Christ's righteousness. Then, napag-alam po natin the necessity of Christ's righteousness sa ating pong mga buhay, and then isinapamuhay po natin, and because isinapamuhay po natin ito, magbibigay ito ng kapangyarihan upang sa ganon ay ito ang magagamit ng Panginoon upang ating pong bansa o ang lugar na kinaroroonan po natin ay maitataas ng Panginoon, maidadakila ito sa buong mundo, hindi lamang po dito sa ating pong bansa. Kaya, as a conclusion po ng salita po ng Panginoon sa araw na ito, and I want you to listen carefully. Righteousness exalts a nation. In Proverbs chapter 14, verse 34 means that a nation's prosperity and strength are directly linked to its moral integrity and adherence to God's standard. When a nation prioritizes justice, when a nation prioritizes fairness and ethical behavior, it experiences elevation in status and well-being. When righteousness exalts a nation, affirms that a nation's righteousness is determined by how well its public policies conform to God's standard as found in the Holy Bible, which is the Word of God. Then, kabaliktaran naman po nito, conversely, pakibalik ulit, sin and corruption lead to disgrace and decline. Now, ang sabi po dito, sa ating pong bansa sa araw na ito, okay, in the Philippines today, the only way there will be God-honoring public official is if God's honoring citizens elect them. Therefore, the first and foremost consideration in choosing a candidate is whether that individual will advance policies upholding biblical standards of Christ's righteousness as God outlined in God's Word. Ano po ang ibig sabihin noon, mga kapatid? So tayo po dito sa Pilipinas, ang tanging paraan upang magkaroon ng pampubliko mga opisyal na gumagalang sa Diyos ay kung ang mga mamamayan na gumagalang sa Diyos ang maghahalal sa kanila. Now the question is, sino po ang mga binoto natin noong May 12? Sila po ba yung binigay na mga guidelines ng GIL leadership? Praise the Lord, meron po tayong 6 na in-endorse na senador. 5 po ang nanalo. Amen po ba? So, ang gusto ko pong makita natin doon ay magkakaroon daw po ng pampublikong mga opisyal na gumagalang sa Diyos ay kung ang mamamayan na gumagalang sa Diyos ay ang maghahalal sa kanila. Sa makatwid, ang una at pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng mga kandidato ay kung ang taong ito ay magsusulong. Sabi po natin, magsusulong. Sa mga patakaran na magtatanggol sa biblikal na pamantayan
ng katwiran ni Kristo, nakabalangkas sa salita po ng Diyos. Yan po yun mga kapatid. And I believe na sa araw na ito ay minsan pa, pinaalala po sa atin ng ating pong Panginoon na kailangan na po siyang maghari. Darating po ang panahon na maghahari po siya sa mundong ito. And even today, makakaranas pa rin po tayo ng ganyan kung tayo po ay makakapamuhay ng may katwiran sa ating pong mga buhay. Parapakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Umawit po tayo sa Panginoon at habang inaawit po natin ang awiting ito, ay i-meditate po natin ang mga salita ng Diyos na ating pong narinig sa araw na ito. Hallelujah. Orabaya sakalamahian darabakasa. Gawin po nating panalangin ang awiting ito. Na habang Hallelujah. Yes. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Minsan ba? Nanunumbalik sa iyong pag-ingat. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Yes, Lord, hinahanap po namin ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Tayo pong lahat, sabay-sabay, maghari ka. Maghari. Yes, Lord, hallelujah. Maghari ka, Panginoon, sa Maghari aming pong mga komunidad. Panginoon. Maghari ka sa aming pong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ulitin po natin muli, magmula sa umpisa. Nanunumbalik sa iyong paghinga. Sabihin po natin sa Panginoon. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap. Yes, Lord, hinahanap po namin ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Sabay-sabay po natin sabihin sa Panginoon. Come on! Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa po. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, Maghari ka. sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari Okay, sabihin po natin ng malumanay. Maghari ka, Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka.
Sa puso namin, Panginoon. Sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari For the last time, come on, church! maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon. sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. For the last time, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Oh yes, Lord, yan po ang panambitan ng aming pong mga puso, dakilang Diyos. Na darating ang Panginoon, O Lord, na Ikaw ay maghahari sa mundong ito. Kabilang ang aming pong bansang Pilipinas. Kaya kami, Panginoon, Lord, ay tumatanaw, Panginoon, sa hinaharap. Na kung saan magkakaroon ito ng katagumpayan sa aming pong mga buhay. Makikita po namin ang aming pong mga mata, ang iyong paghahari, dakilang Diyos. Your millennial reign, Lord, for 1,000 years, O God. Kasama mo po kami, Panginoon. Matutunghayan po namin, Panginoon, ang iyong paghahari. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lamang sa aming pong kapanahunan na ito, dakilang Diyos. Nais po namin, hallelujah, na even sa aming pong mga kaisipan pa lamang, sa aming pong mga vision, Panginoon, O Lord, ay makita po namin, magkaroon ito ng manifestation sa aming pong mga buhay. Matutunghayan lang po namin, mararanasan lang po namin, Panginoon, Lord, ang pangakong ito, Panginoon, O God, kung sa aming pong pamumuhay na ito ngayon, ay naisapapamuhay na po namin ang katwiran ng Panginoon Yesus sa buhay po namin. Kaya naman, Lord, Holy Spirit, tulungan mo po kami, Panginoon. Itaas po natin ang ating pong mga kamay papunta sa kalangitan. Sabihin po natin sa banal na Espiritu, sa Panginoong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapamuhay, na may katwiran sa aming pong mga buhay. Hindi po namin kayang makapamuhay sa sarili po naming kakayanan. Ang aming pong sariling katwiran ay maruming basahan lamang sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, damitan mo po kami ng damit ng katwiran ng aming Panginoong Jesus sa bawat sandali ng aming pong buhay. Upang sa ganon, makasama po kami, mapabilang po kami sa iyo pong mga anak na makakaranas ng iyong paghahari sa aming buhay. Maitataas namin ang aming komunidad, ang aming pong mga bayan, mga syudad, at even ang aming bansa. Kung kami, Panginoon, ay mamumuhay na may katwiran sa buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Ako na lamang po ang mananalangin. Narinig mo, Panginoon, ang confession, Panginoon, ng iyong pong mga anak. Tulungan mo po kami na makapamuhay ng may kabanalan at katwiran sa mundong makasalanan. Tulungan mo po kami sa araw-araw ng buhay po namin na maging maingat po kami. Na ang pamantayan po namin, Panginoon, ay hindi ang sarili po naming katwiran. Ang pamantayan na gagamitin po namin ay kung paano po kami nakakapamuhay ng may Christ-likeness sa buhay po namin sa araw-araw. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Alam po namin, hindi po mawawalan ng kabuluhan ang mga salitang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Ito, Lord God, Panginoon, that your words will not come back unto you empty and void, but will always accomplish its very purpose of sending it, Lord, sa buhay po namin ito. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa iyong mga salita, at pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita
sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Itaas po natin ang ating pong mga kanang kamay. Taglayin po natin lahat. Kung meron po tayo mga problema sa ating pong mga buhay, kung meron po tayo mga pagsubok na kinakaharap, ito man po ay mga sakit at karamdaman, mga financial crisis sa buhay po natin ito. Kapag tayo po ay namumuhay ng may katwiran sa ating pong mga buhay, hindi po ito pagkakait ng ating pong Panginoon. The Lord, hallelujah, meet the needs of your people, O God. Ask the Lord right now by faith. Ikaw ay makatwiran na kagaya ni Amang Abraham na nampalataya sa Panginoon. At siya ay pinagpala ng Panginoon, nakarating siya sa lupang pangako at dahil doon siya po, it was credited to him as righteousness sa kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, meet the needs of your people. Huwag po kayong makatubili. Do not hesitate to ask the Lord right now. Seek and you will find. Hallelujah. Panginoon, ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be open to you. Ang sabi po ng Panginoon. Hallelujah. Lord, marami pong salamat for meeting the needs of your people, O God. Hallelujah. Kaya naman, taglayin po nating lahat. Binibless ko po ang inyong pong mga tubig at tinapay. Binibless ko po ang mga pamilyang inyong kinabibilangan. Binibless ko po ang inyong pong mga hanap buhay, mga kalakal at mga pinagkukunan ng inyong ikabubuhay. Binibless ko rin ang mga pag-aaral ng inyong mga anak. Binibless ko po ang mga ministeryong ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Binibless ko po ang mga gawa ng inyong mga kamay. At binibless ko po ang iglesia ang inyong kinabibilangan. Hallelujah. Tagas po natin ang ating mga kamay. Taglayin po natin lahat. Ang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit na hindi nagmamaliw magpakailanman. At sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoong Sus sa ating pong mga buhay. At sa matamis na pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at pagpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. God bless you all.